anxiety usually doesn't start with death itself. Sometimes it starts with awareness. Kasi one day, bigla na lang natin marirealize na hindi pala infinite o merong hangganan ng buhay natin. So it means na hindi pala guaranteed ang ating bukas. At kapag ang isip natin mga ka-anxiety hub ay na-train na merong control, merong certainty, nakakatakot yan. Why? Because here's the thing. The mind wants three things. What are these three things? First, assurance, timelines, and safety. Pero, when it comes to death, ang kamatayan kasi wala yang schedule na pwede nating i-check. Hindi natin hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay o hanggang kailan lang ang buhay natin. Kaya, ang anxiety ay hindi siya totally about dying. It's about the loss of control. Kapag hindi natin matanggap ang uncertainty, doon nagsisimula yung takot. So, it's not about the fear of dying, but it's about the fear of losing control. Kasi our minds is nakondisyon na siya na parati siya lang yung dumidikta, siya yung palaging may hawak. Dapat merong certainty. But maraming tao kasi ang iniisip na ang death anxiety ay morbid o negative. However, kung kung iintindihin mo talaga ng husto, it's just a normal response lang naman ng self-awareness, 'ba? When you are, conscious ka na sa existence mo, mas mararamdaman mo rin yung limits mo. You will soon realize na our life has limitations. But the problem is, instead of using it para mas pahalagahan ang buhay, it always ends up in overthinking. So, paulit-ulit mong tinatanong ngayon yung sarili mo about what if, hanggang sa makalimutan mo na yung what is. When we say what if, it's about things na hindi pa nangyayari. So, iniisip mo kung ano ba mga posibleng mangyari, but nakakalimutan mo yung what is. O ano nga ba yung mga totoong nangyari. Kasi ang isip natin tumatakbo palagi sa future na wala namang talagang control. Samantalang yung present moment, yung talagang anong nangyayari ngayon, nag-aantay lang yan sa'yo. Dun tayo madalas naliligaw. We're living in the future instead of focusing of what is or ano nga ba yung nangyayari sa present moment. Kasi ang totoo, wala talagang kontrol kung kailan tayo mamamatay. Kahit gaano kakaingat, ka-healthy o kaplano, hindi pa rin natin hawak ang lahat. Kapag hinahabol mo kasi yung kontrol na hindi naman posible, automatic na tataas yung anxiety mo. Kaya the question is, hindi dapat yung tanong mo is hindi dapat paano ko nga ba maiiwasan ang death? So ang mas mahalagang tanong mo ay kung paano ako mabubuhay ng maayos habang nandito pa ako. So yun yung mga perspective o yung mga mindset or shift na nagpapahupa ng fear. Kapag tumigil ka sa pakikipaglaban sa mga bagay na hindi mo kontrolado, gumagaan yung isip mo. But I didn't say na hindi mawawala yung takot. Hindi nawawala yung thought, pero mas, nawawala yung grip o yung hawak nito sa'yo. Because that anxiety thrives kapag ang buhay ay laging nasa future. For example, if you're thinking about, "I'll be happy when I reach this goal," or, "I'll relax kapag tapos na ito," or, "I'll enjoy life kapag, um, safe na ang lahat." Pero laging may, susunod na goal, deadline o problema. And while you're waiting for the perfect moment,
lumilipas yung araw-araw. Hindi mo namamalayan na you're alive, buhay ka nga, pero hindi ka naman present. So yun yung irony diyan, yun yung irony diyan, yung takot-takot ka sa kamatayan, pero hindi mo rin naman lubos na nararanasan ang buhay. Dito nagiging malinaw kung bakit hindi death yung problema. Ang problema ay disconnection from the present. Ang buhay ay may value dahil ito ay finite. So, meron itong kabuluhan dahil nga ito ay merong limitasyon. Kung infinite o walang hanggan ang buhay, mawawala yung urgency, mawawala yung meaning, mawawala yung depth, 'di ba? For example, yung yakap natin, yung hug, it is important because you know it is not forever. Ang isang araw na masaya ay special because you know na hindi guaranteed ang tomorrow natin. So the temporary nature of life is not a flaw pala pa ng mga ka-anxiety hub. It is what makes it beautiful. So like the sunset, maganda siya dahil alam mong mawawala rin. Kung hindi lulubog yung araw, hindi mo naman siya titignan na may paghanga, di ba? So ganun din yung life. So the ends always gives us meaning sa lahat ng ginagawa natin. When you understand, unti-unting nagbabago yung relationship mo sa fear. So hindi mo tinitignan ng fear bilang enemy. So tinitignan mo siya ito bilang paalala. So when we say paalala, anong ibig sabihin? Paalala na ang oras ay first mahalaga. Paalala na ang bawat araw ay may saysay. So we should not consume our time trying to be scared o para matakot, kundi para gumising. So ito ang tinatawag nating meaning making. When we say meaning making, gumagawa tayo ng kabuluhan, kahulugan sa ating buhay. Kapag may meaning ang buhay, humihina ang death anxiety. But it doesn't mean na there's no death. But you're more focused, you have now meaning kung bakit ka nabubuhay. So gaya nga ng sabi nila, nothing ventured, nothing gained. So it applies in this kind of situation. When you're afraid to die, madalas takot ka ring mabuhay fully. Why? Kasi takot kang sumubok, takot ka magmahal, takot ka magkamali, takot ka masaktan. Sa isip mo, paano kung masayang? Pero ang hindi pagsubok ay siguradong pagsisisi. Ba kasi ang risk parte yan ng buhay. Ba ang buhay na walang risk, parang kwentong walang laman. Mas masakit mabuhay na puno ng takot kaysa mabuhay ng may tapang. Hindi mo man kontrolado ang haba, but kontrolado mo kung paano mo ito gagamitin. Kasi maraming tao nagsasabi na gusto nilang humaba yung buhay nila. But the question is, may laman ba ang buhay mo ngayon? Kasi ang mahabang buhay na walang presence ay parang mahabang pelikula na walang kwento. Life is not about kung gaano siya kahaba, but it's, gaya ng sabi nila, wag mong bilangin yung taon na nabuhay ka, kundi bilangin mo kung anong nagawa mo sa buhay mo, 'di ba? Na-gets niyo ba yung point? Kasi death anxiety often fades kapag napupuno ang buhay ng meaning. Kapag may connection ka sa mga tao, sa ginagawa mo, at sa sarili mo, hindi mo na kailangan ng assurance na tatagal ka. Kasi satisfied ka na, kontento ka na sa kung anong meron ka ngayon. At ang contentment na iyon ay ang tahimik na kalaban ng fear. So gratitude plays a big role dito. But it's not yung toxic positivity, kundi yung grounded gratitude. Yung simpleng I'm alive, nandito pa ako, humihinga pa ako. Yung kakayahang pahalagahan ang ordinaryong araw. Kape sa umaga, quiet moment, yung mga simpleng usapan,
Kapag grateful ka, bumabagal yung isip. Kapag bumabagal yung isip, humihina yung anxiety. Hindi mo na hinahabol yung future, hindi mo na tinatakasan yung present kasi nandito ka na at sapat na yun para mabuhay. Ito yung sinasabi na, stop and smell the roses. So, madalas natin itong dini-dismiss bilang cliche, pero cliches exist dahil totoo sila. When we say, um, stop and smell the roses, it means na, tumigil ka muna sa kung anong iniisip o ginagawa mo ngayon and observe the things around you. Smell the roses, 'di ba? Pagmasdan mo yung paligid. So, minsan ang pinakamalalim na wisdom ay yun yung pinaka-obvious, pinakasimple, pero pinakamahirap gawin, ang huminto, ang magpansin, ang maging present. Kapag ginagawa mo ito consistently, hindi na masyadong maingay ang fear sa kamatayan kasi abala ka sa pamumuhay. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na makakaramdam ulit ng takot. It's part of life, 'di ba? Normal pa rin na magkaroon ng thoughts about death, but the difference ay hindi mo na siya hinahayaang magdikta ng buhay mo. Thoughts are just thoughts, ika nga. Hindi sila prophecy, hindi sila command, at kapag natutunan mong panoorin lang sila, nawawala yung power. So, sa mindfulness, ito yung core skill, awareness without panic. So, what is the solution to anxiety have? It's not about avoiding about that. It's about paano mo pipiliing mabuhay araw-araw. Ang pagpili na maging present ka kahit may uncertainty o kahit walang kasiguraduhan, ang pagpili na pahalaga ng oras kahit walang guarantee, hindi mo kontrolado kung kailan matatapos ang kwento. Because meron tayong kanya-kanyang takbo o karera. But kontrolado mo kung paano mo isusulat yung bawat pahina at minsan sapat na iyon para tumahimik yung fear. Ang buhay ay extraordinary dahil hindi dahil perpekto ito, kundi dahil panandalian ito. At habang nandito ka pa, may pagkakataon ka pang mabuhay ng buo. Pero hindi sa fear, hindi tungkol sa kamatayan, but about kamalayan or awareness. Hindi sa paghihintay, kundi sa pagtama. At kapag dumating man ang wakas, masasabi mo sa sarili mo na talagang nabuhay ka, hindi lang basta nag-i-exist.